rin matukoy ang punot dulo ng malawakang brownout kahapon sa malaking bahagi ng Luzon. Pero ang sabi ng Department of Energy, manipis pa rin ang reserbang kuryente hanggang kanina. Kaya naglatag na ng mga plano ng gobyerno para matiyak na hindi makaka-brownout sa Lunes sa mismong araw ng eleksyon 2013. Kasabay niya, nanawagan ng Department of Energy sa mga negosyante na limitahan na muna ang operasyon ng mga planta pati ng mga mall sa Lunes. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ilang lugar sa Quezon City, gabi na pero wala pa ring ilaw kahapon. 9:46 ng gabi na kasi nang naibalik ang kuryente sa lahat ng lugar sa lungsod. Kahit kandila lang ang ilaw, tuloy pa rin ang operasyon ng ilang kainan at tindahan. Naging problema naman ng ilang motorista ang blackout. Kahit na gumagana kasi ang mga poste ng ilaw dito sa Congressional Avenue, tumigil naman ang mga traffic light. Hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak kung ano ang punot dulo ng brownout kahapon. Ang alam lang sa ngayon, nagsimula ang problema sa Calacabinian Line na konektado sa Calaca Power Plant sa Batangas. Pero hindi pa malaman ang dahilan. Hindi rin gumana ang special protection device na pipigil sana sa pagkalat ng problema. Hindi bumukas yung system protection kasi dapat parang cut out yan, ano? Pag nag-trip yon, dapat bibitaw siya, mag-o-open. Yun sinasabing open. Na dapat hindi na madadamay yung iba. Hindi gumana? Apparently hindi gumana. Bago raw maghating gabi kanina, naibalik na ang kuryente sa buong Luzon. Pero manipis pa rin ang reserbang kuryente ngayong araw. Kaya sakali magkaroon ulit ng aberya sa mga planta, malamang maulit ang brownout. Para maiwasan ang problema sa araw ng eleksyon, inihanda daw ng Meralco ang mahigit 200 generator set. Paanda rin din daw ang mga naka-standby na planta. May mga planta na you have to initiate na mag-heat up siya bago siya mag-produce ng current. So, we're looking at possibility of directing all those generation facility na parang they will be on a standby operating. Umaapila rin ang Department of Energy sa mga negosyante na limitahan ang operasyon ng mga planta at mall sa Lunes. Inanunsyo naman ngayon ng Meralco na bababa ng 12 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente. Kahit kasi tumaas ng 8 centavos ang generation charge, bumaba naman ng 20 centavos ang transmission charge, system loss charge at taxes. Na-offset yung slightly higher generation charge. So sa isang typical household na gumagamit to, for example, ng 200 kilowatt hours kada buwan, meron ho siyang reduction ng 24 pesos sa kanyang May electric bill. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.